And memorable experience during your training. Ba't nyo kailangang ipaalala? What is up mga inaanak? Andito na naman na inyong Ninong Rai and we're here at Bite-Sized Open Kitchen. Pinakauna ko naluto talaga ay arroz caldo. Naalala ko yun. Hapon yun, gusto ko maglaro sa labas. Pero ayaw akong paglaruin ni mama kasi ako daw magluto nung lugaw. Ay, hindi ako marunong magluto niya. Siguro mga grade 3 ako neto, grade 4. Ilagay mo na yung ganyan, luya, bawang, sibuyas. Tapos, igisa mo, tapos lagay mo yung manok, igisa mo, lagay mo yung bigas, igisa mo, tapos lagay mo ng tubig, ganyan. Naalala ko yun, nung nilagay ko yung manok, sobrang gigil ko kasi hindi ako makapaglaro sa labas. Dinurog ko talaga yung manok na yun, gigil na gigil talaga ako. Gusto ko maglaro sa labas. Tapos di ko alam kung planted ba ni mama to, pero nung tinikman ng tsuhing ko, ang sarap daw. Sino daw ba yung nagluto? Ay sabi ko, ay ako po tita. Sabi ko sa kanya. At doon ko unang naramdaman yung yung joy ng pagluluto para sa iba. Masarap pala siya. Sa tinola, papaya. John Baka. Mga di po nakakaalam, ako po ay gulay man. Gulay man po talaga ako. Siguro ang palaya. Naalala mo, lagi ko pinapa-order ang palaya con carne sa steak side. Ang pinakamasarap kasi na agahan, yung naaabutan ka na ng tanghalian kasi late ka na gumising. Kaya paborito ko ng breakfast ay sinigang na baboy, pare. Oo, medyo late ka na gumising, mga 11:30 na, medyo malapit na lumambit yung baboy. Bicolatek sa Quiapo. Sa labas ng SM Quiapo, pre. Sa may Hidalgo Street. Si Papa, hindi niya talaga ako tinuruan. Pero yun nga, siya ko rin inuutos-utusan lang. Lagi may pinapaluto si Papa sa akin. Toyo kalamansi lang. Kaya pakiskis pa sa manok yan. Tapos, meron siyang biniling isang pakete ng sliced ham. Binalatan niya, pinasok sa loob ng manok, tapos tinurbo niya. Pero natikmang ko, sarap. Sobrang sarap. Yun yung moment na narealize ko na, okay. So kahit ano pala, pwede mong gawin sa pagluluto. For as long as masarap to. Greatest cooking influence ko, in the sense na sa kanya ko nakita yung freedom sa pagluluto. Basta naiintindihan mo kung ano yung output. At ang output naman doon, ang end product doon, ay gusto mo, masarapan yung mga nagluluto. Yun lang naman di ba? Si Papa patay na, so hindi na makakain yun. Pero kung mapagluluto ko si Papa, siguro iluluto ko sa kanya yung gotong Batangas na hindi naman talaga gotong Batangas. At sasabihin ko na sa kanya, malaki na ako. Pwede ko sabihin sa'yo, Pa, hindi gotong Batangas to. Kay Mama naman, si Mama parang ano ko rin yan parang si Mrs. din yan na hindi ma-request sa pagkain. Kilawing tanigi na may suha. So, mula nung ginawa ko kay Mama yun, tapos nagustuhan niya, yun ay laging version ko ng kilawin. Bagoong. Mabilis yan. Ito, naalala ko to. Baon ay fried chicken. Kung bakit? Kasi hindi na kailangan bili ng magulang ko yun kasi hindi na kami ng manok sa palengke. So, dadampot na sila sa pwesto. Basta nagdalagyan sa mantika. Alam mo yun? So, only manok. Nagtanong yung kaklase ko dati, bakit yung fried chicken mo may gelatin? Ikaw ng gelatin, pagtingin ko, alam mo yung yung baon na zebra? Zebra ba yun? Yung stock, yung gano'n, no? Naalala ko yun, pagtanggal ng kanin ko, oo nga. Bakit nga may gelatin yung fried chicken ko? Yung lumamig na katas ng manok, alam mo yun? Strikman ko siya. Lasang fried chicken. Tinanong ko kay Mama, bakit may gelatin yung fried chicken ko? Ayun, napagalitan pa ako. Wala daw gelatin yung fried chicken na binigay niya sa akin. Pero yes, fried chicken po ang madalas kong ulam nung bata ako. Patis. Recently, shinare ko tong kwento sa Facebook kasi may nakita akong shared post. Parang ano daw yung dahilan kung bakit ka nag-guidance. So, shinare ko yon tapos shinare ko yung experience ko. Medyo matanda na ako nito. Mainit yung batch namin sa lower batch. Mahilig sila magsuntukan, ganyan. Tapos, naalala ko, yung mga lower batch, tapos na silang mag-lunch. Kami nagsisimula na mag-lunch. Kumakain yung tropa ko kasi hindi ako nagbabaon nung high school na Yung kaklase ko, kumakain. Tapos, nakita niya yung kalaban niya. Ay! Nagbangayan silang ganyan. Tumayo ngayon yung kaklase ko. Nagsuntukan sila. Sabi nagsusuntukan sila, kinain ko yung baon. Shoutout para sa'yo, Alan Valencia. Sorry sa pagkain ng baon mo. Kinakain ko yung baon niya. Tapos, ayun, syempre, nag-guidance, mga ganyan. Gagalit
nagagalit si Miss Santos, yung prefect of discipline natin. Ba't daw nagsusuntukan, ganyan. Tapos pagdating sa akin, bakit naman nung nagsusuntukan yung mga kaibigan mo, kinain mo yung baon? Nangyari na difficult situation, nagtawanan lahat ng tao doon. Alam ko na suspend pa rin sila, pero busog naman ako. Pakialam ko sa kanila, di ba? So, kaya yung tanong na yan. Naalala ko yung form, ano daw yung top 3 choices ko ng courses. So, ginawa ko, 3 yun. Sinulat ko lahat culinary, arts, culinary, arts, culinary. Kasi sure ako. Good Eats ni Alton Brown. I try to stay away. Kasi baka magaya ko yung content nila. Masyado magaling yun baka magaya ko May ganun ako Pero paminsan-minsan talagang babalikan ng algorithm dun sa mga ganung bagay. Tasting History with Max Miller. Napakaganda nun. Kung di niyo pa pinapanood yung lintik na yon. Sa local, Chef JP Anglo. International, Rene Redzepi. Nor, liquid seasoning syempre pare. And memorable experience during your Ba't training. nyo kailangan ipaalala? Manda kayo dito, labas yung mga tissue nyo Labas yung mga tissue nyo. May 2 oras ba kayo? Paki-chipmunk na rin yung boses ko para kumasya, ha? Okay. Nung pagkakataon na para mag-apply sa internship sa New York, syempre lahat mag-apply. Kasi may sahod daw dun May sahod. Pero ang totoo niyan, magbabayad kami para sa internship doon. Tapos sasahod kami ng minimum wage. Minimum wage sa Amerika, pre, malaki. Malaki talaga yan. So lahat gusto kasi pasok kami isang special na araw para sa parang trade test, parang gano'n. Naaalala ko to, merong white na chef na matangkad. Ang pangalan niya Ryan din. Tukayo ko pa. Nagluto kami. Gawin nyo to. Pak. To simple lang. Tapos 4 kami nagluluto nun. Tapos ikot-ikot siya. Siyempre kailangan magpakitang gilas. Sobrang gusto ko magpakitang gilas. Natabig ko yung cream. Nakatingin ako sa kanya habang nagpupunas ako. Puro few days later o 1 week later lumabas na yung resulta. Parang ang nakapaskil ata yun doon sa bulletin board. Itong taong to nakapasa? Parang nalulong, bakit di ka natanggap? Hindi ko nga alam Hindi talaga ako natanggap, iyak talaga ako noon. Tapos uwi na ako, sabi ko, uwi ako. New York yun. Ang masakit doon, kasabayan yun ng pagsikat ng kanta ni Alicia Keys ng Empire State of Mind. So sa lahat ng kanto, pati tricycle driver, kumakanta yung New York. Hey! Nakahati ako between AC/DC tsaka 2006-2007 Paramore. Ano naman talaga, gusto ko naman talaga yan mula noon pa. Pero nung nag-start kasi yung Ninong Ray, kakagaling ko lang din sa breakup nun. So sabi ko, wala muna, trabaho muna. Nabigyan ako napaganda opportunity. So sagarin ko muna to. Hindi ko alam, nakasama pala sa biyayang ibinigay sa akin magkatapos ng lahat ng paghihirap. May kilala ko ang aking napakagandang asawa. Yung ganda talaga ng asawa. Kasi may pagbumukha ko, pre. Crop ko na rin mukha para makita nila lalo. Di ba? Nung na-meet ko siya, may anak na siya. Naranasan ko na kaagad magkaroon ng anak na hindi ako dumaan doon sa infant stage, sa baby stage. Sabi ko, dugas naman ito. Hindi ko naranasan yung bagay na yon. Sabi ko sana nakilala ko siya na mas maaga. Pero kasi kung nakilala ko siya na mas maaga, baka hindi pa ako ready. So yun, nag-decide kami. Yung asawa ko hindi masyado ma-request. Hindi siya foodie. Which is weird kasi pinapanood niya ako. Ba't niya ako pinapanood kung hindi siya mahilig sa pagkain? Kalabasa halaya. Tapos nakita ko talaga na nagustuhan niya yung pagkain. Hindi siya masyado mahilig sa pagkain. Paulit-ulit siya. Parang ang sarap na ito, ang sarap na ito, ang sarap na ito. Ninote ko sa isip, inukit ko sa isip ko yun na gusto niya pala itong bagay na to. So pag sa darating na Pasko, since Pasko naman, madalas tayo naghahalaya, gagawan ko siya ng kalabasa halaya. Siyempre, ang aking napakagandang asawa. Sinabi ko to kanina dun sa podcast. Sinasabi ng mga tao, even trope sa pelikula to parang si Terry sa Brooklyn Nine-Nine. Nanonood ako paborito ko rin. Sinabi niya kay Jake ata, do not have kids unless you are sure. Do not have kids. Kasi di ka daw makatulog, di ka na makapagpahinga, bla 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 ganyan. Ay kulo, alam ko acting to kasi series to, pero hindi lang naman first time narinig yun Maririnig mo sa lahat ng tao yan, kung di ka sure huwag ka mag-aanak kasi mahirap magkaanak. Pero nung lumabas na yung bata, ay ko,
Hindi naman pala ganun kahirap. Pero, na-realize ko recently, kaya pala hindi ganun kahirap kasi ang lupit to asawa ko. Yun pala yun. Like, sinasalo niya yung pag-aalaga sa bata. Habang may pinapatakbo siyang negosyo, ang lupit. Ni-imagine ko tuloy yung sarili ko. Paano kung ako, busy dito sa content creation, mas may lumabas na bata sa akin, tapos, kaya ko ba? Kaya ko bang i-handle? Parang hindi, pero siya kinakaya niya. Tapos ako sumusupport lang ako. Not saying na hindi ako nag-aalaga ng bata. Tapos pakitaan kita, pre, para magpalit ng diaper. 2 wet wipes sa malinis kasama pa itlog, pre, sabi sa'yo, di ba? Marunong na ako. Marunong na talaga ako. And lahat ng pwede kong supportang ibigay, binibigay ko. Presensya ko nandun. Alam mo yun, swerte ako kasi ang trabaho ko nasa bahay lang. So, at any given moment, kapag pinapalambutan pa namin yung halimbawa, pigi ng demonyo, medyo matagal palambutan yun, akit muna ako sa taas. Parehas lang eh. Kung sino ako before, ganun pa rin ako ngayon kasi hindi ko kinailangan mag-transform kasi ang lupit ng asawa ko. Ang lupit talaga. Sobrang na-appreciate ko yung bagay na yun. Pero paminsan-minsan, kapag nakikita ko naman siyang puyat talaga, yun. Hindi naman issue sa akin kasi by the time na pumasok yung anak ko para sa umaga, gising pa ako, hindi pa ako natutulog eh. So, carry lang. Baka weird to, pero malamig na prutas. Particular, mas gusto ko platter eh, para marami. Pero usually kasi, kapag sa mga inuman na ganyan, sa isang prutas lang, usually mansanas lang yan. Cut po tayo, ayoko po silang paglutuan. Boss! Cut po tayo. Ganun na lang? Hindi, siguro paglulutuan ko yan. Pritong barya. Alaskan King. Pero ma'am, vlog lang naman to, no? Hindi to totoo. Baga pakitang tao lang. Pero ano hindi ko talaga gagawin yun. Ba yung mga yan? Wagyu, gusto nyo? Sawa na kami dun eh. Ang tinan mo kung gaano kayabang. Ano yung isa? Ano yung Viva Max? Netflix. Netflix. Tom Cruise. Marvel. Fresh meat. Dota pare. Science. Baguio. Maraming salamat sa panonood at kung gusto nyo pang makita itong pagmumukhang to, search nyo lang sa lahat ng social media platforms, Ninong Rai. Kung gusto nyo pang makanood ng mga ganito, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa bitesize.ph at sa kanilang lahat ng social media platforms.